Nang maramdaman ang tensyon, agad na kumilos si Arthur at nagbabala sa kalaban na huwag nang lumapit pa. Itinutok niya ang kutsilyo sa mukha ni Jasper, binabantaan itong sasaktan kapag hindi sumunod sa utos. Batay sa dami at kalidad ng Sacred Aura, napilitan siyang amining mas magaling si Melo, ngunit iyon ay kung maglalabanan sila ng harapan. Kaya ibinato niya sa Prodigio ang isang bote ng likido. Nasalo ito ni Melo at agad tiningnan, isang Aura Circuit Disruptor ang laman, isang droga na pilit pinipigil ang daloy at pagpapalakas ng aura. Kailangan niya itong inumin kung gusto niyang manatiling ligtas si Jasper. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Melo ang kasunduan at ininom ang buong bote sa isang lagukan. Nang ipakitang ubos na ito, napangisi si Arthur, tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay. Napatawa siya ng malakas, hindi makapaniwalang ganoon kadali niyang napainom ang kalaban. Buo na ang kumpiyansa niyang wala ng lakas si Melo. Sinipa niya palayo si Jasper, sabay sabing wala na itong silbi. Ngayon, para kay Arthur, isa na lamang laruan ang batang lalaking nasa harapan niya, isang nilalang na hindi na makagamit ng Sacred Aura. Nilapitan ni Melo si Jasper at pinatahan ito. Humingi ng paumanhin si Jasper ng paulit-ulit, humihingi ng tawad sa kanyang pagkabigo. Bilang isang assassin na namumuhay sa kasinungalingan, siya na ang pinakamasahol. Nagpasya siyang dahan daw ang pahirapan si Melo hanggang sa sumapit ang umaga. Ibinato niya ang kanyang kamaong tuwid sa mukha ng binata, balak niyang simulan sa pagbali ng ilong. Ngunit sa halip, ang kanyang kamay ang nabali. Natagalan bago niya tuluyang naintindihan ang nangyari, pero dumadaing siya sa sakit habang lumuhad sa lupa, hindi maipaliwanag kung paanong napilay ang kanyang mga daliri. Nagmumura siya habang nagtatanong kung anong ginawa ni Melo. Iyon pala ay Diamond Protection, isang mahiwagang hadlang na nagpapatigas sa katawan na sinlakas ng diamante. Nang marinig ng tauhan ang pangalan ng isang advanced skill, pinagpawisan sila. Buong tapang at may nakakalokong ngiti, ipinaalala ni Melo ang mga salitang ginamit ni Arthur kanina, ang kanyang tunay na propesyon ay mahika. Sa isang iglap, nawala si Melo sa paningin ng lahat at lumitaw sa likuran ni Arthur. Bago pa man sila makagalaw, tinadyakan niya ito sa likod na halos ikawala ng malay. Ang isa sa mga matapang pero hangal na tauhan ni Arthur ay sumubok na lumaban, pero tila balanggam lang ito na pinalipad ng walang kahirap-hirap. Pinalibutan niya ng mga after image ang kanyang mga kalaban gamit lamang ang bilis. Ipinunto niyang mali ang akala nilang ang pisikal na pagpapalakas ay exclusive lang sa Sacred Aura. Sila ay nagkamali, at handa siyang itama iyon sa pamamagitan ng aktwal na patunay. Sa sandaling iyon, si Arthur ay tinamaan ng sunod-sunod na suntok. Wala na siyang ibang magawa kundi hayaang saluhin ng kanyang katawan ang bawat atake. Tanging ang kanyang isipan ang gumagana pa. Hinawakan siya ni Melo sa kwelyo at inangat. Naalala nito ang sinabi kanina, na dapat sana'y magkasama sila hanggang sa pagsikat ng araw. Nagkunwaring natalo si Arthur, umatras, at tinaas ang mga kamay bilang pagsuko. Ipinatong niya ang noo sa lupa, nagpapakumbaba at umaasang palalampasan siya ni Melo kapalit ng paghingi ng tawad kay Jasper. Dahil sa pagpapakita ng kabab ang loob, nagpas siyang magpakita ng habag si Melo. Ngunit, sa loob-loob ni Arthur, minura niya ang kalaban. Isa raw itong mahina, malambot ang puso, at hindi kayang magpakawala ng tunay na suntok. Taliwas sa kanyang inaasahan, biglang hinawakan ni Melo ang kanyang braso at tiniklap ito sa kanyang likod. Kasabay ng baliw ng ngiti, bumulong si Melo na paparusahan niya ito, hindi bilang kamatayan kundi bilang kabayaran sa kasinungalingan. Binali niya ang kanyang braso ng may lakas, at isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan, kasabay ng tunog ng nabaling buto. Basag ang mukha at mga daliri ni Arthur, at napasigaw siya sa matinding sakit habang ang kanyang mga braso ay sunod na nabali at tila hinati sa dalawa. Samantala, tinulungan ni Melo si Jasper na makatayo, sinabihang panahon na para umalis. Habang sila'y papaalis, biglang natahimik ang maruming kalaban. Napangiti ito, tinawag silang mga tanga sa hindi pagtapos ng laban-laban sa isang assassin. Tinawag niya ang isa sa kanyang tauhan at sinabing may sisimulan silang bago sa susunod na araw. Pinanood niya ang paglayo ng kanyang mga target habang iniisip ang maraming paraan para patayin sila. Binalaan niyang dapat ay gising ang kanilang mga mata kahit sila'y natutulog. Sa kabilang banda, tinanong ni Jasper kung ayos lang bang iwan si Arthur ng ganoon, sapagkat mukhang hindi pa rin ito natuto.
Sinabi ni Melo na wala namang saysay ang pakikitungo ng paunti-unti, pero mawawala sila sa pagsusulit kapag pinatay nila ang isa pang kalahok. Sinabi rin niya sa kanyang alagad na obserbahan na lamang, dahil hawak niya na ito sa palad ng kanyang kamay. Kinabukasan, oras ng tanghalian, nabigla si Arthur nang marinig na wala na ang kanyang pangunahing tauhan. Dapat sana'y may mahalaga itong gagawin kaugnay ng kanilang planong pagpaslang. Pero narinig ng iba sa instructor na tinanggihan na ito sa pagsusulit at umalis na sa training hall. Hindi makapaniwala si Arthur na wala siyang nalalaman ukol dito. Lumingon siya sa paligid at napansin pang isa sa kanyang mga tauhan ang nawawala. Ayon sa iba, nakita pa nila ito kaninang umaga, maputla at nagsabing magpapahinga na lamang sa kanyang silid. Nagngingit-ngit si Arthur, galit na galit sa biglaang pagkawala ng mga tauhan ng walang paabi. Binalingan niya ang pinakamalapit na tao at iniwan dito ang susunod na misyon. Tinawag din niya ang natitirang mga tauhan para sa isa pang pulong mamayang gabi. Dumating ang gabi at nanlaki ang mga mata ni Arthur sa lubos na pagkabigla. Akala niya'y walang mawawala sa pulong, pero wala ni isa man ang dumalo sa kantina. Biglang may malakas na pagkatok sa pintuan. Bumukas ito at pumasok si Aaron, na tinawag ang pangalan niya. Hindi inaasahan ang pagdating nito, kaya nagtanong si Arthur kung bakit ito naruroon sa ganoong oras. Diretso sa punto ang instructor, sinabing lahat ng 14 na kasapi ng kanyang grupo ay umalis na sa pagsusulit. Wala siyang pakialam sa nabiglang reaksyon ni Arthur, at ipinahayag pa na kailangan nitong bumuo ng sariling grupo ng 5 kung nais pa nitong lumahok sa susunod na yugto. Umalis si Aaron nang walang pakialam, iniwan siyang may 5 araw na lang para magtipon ng mga tao. Mula sa pagiging mayabang, siya ngayon ay nag-iisa. Umuulan ng gabing iyon habang si Arthur ay nakabalot sa kumot, nanginginig sa kanyang silid. Binalot na siya ng matinding pag-aalala, kumbinsido na ang dahilan ng kanyang kapahamakan ay walang iba kundi si Melo. Paulit-ulit siyang nag-isip kung paano siya makakakuha ng sapat na kasapi sa napakaikling panahon. Bigla na lamang lumitaw ang malalalim at walang buhay na mga mata. Si Melo ay nasa tabi niya, nakatingin sa kanyang kaluluwa na parang isang maltong nananakot. Napasigaw si Arthur sa takot at tumakbo palabas ng silid. Habang nagmamadaling dumaan sa mga pasilyo, tinanong niya ang sarili kung paano nakapasok si Melo sa kanyang silid gayong tiyak siyang nakalok ito. Sa pagliko sa isang sulok, muling lumitaw ang parehong anyo ni Melo, hindi man lang siya tinitingnan. Napaatras si Arthur at natamba sa sahig. Nagmakaawa siyang huwag siyang lapitan, at muling tumakbo para iligtas ang kanyang sarili. Tila wala ni isang tao sa buong gusali. Tahimik ang lahat maliban sa kanyang hingal sa isang kubeta. Pilit niyang pinatahan ang sarili kahit panandalian lamang. Ngunit biglang narinig niya ang langit-ngit ng pinto na bumubukas. Pilit siyang hindi gumalaw at pinigil ang kanyang hininga. Sa kasamaang palad, may aninong lumapit sa kanyang stall. Walang paraan ng pagtakas, sinigawan niya ang sarili kung bakit siya natakot gayong isa siya sa mga mararangal na angkan ng Sterling. Bagamat nanginginig pa rin, pinilit niyang patatagin ang loob at sinipa ang pinto, handang lumaban. Ngunit walang tao sa labas. Wala pa siyang oras para makaramdam ng ginhawa nang maramdaman niyang may nakakatakot na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, para bang maiiba ang resulta kung babagalan niya ito. Sa sandaling iyon, isang matinis na sigaw ang umalangaw sa buong dormitoryo. Nilamon ng matinding takot si Arthur habang tinatanong sa sarili kung ano ba talaga ang nilalang na nasa harapan niya. Bigla itong lumitaw sa kanyang silid na parang multo at paulit-ulit na sumusulpot kahit saan siya magtago. Habang paatras sa kaba, natanong niya kung paano siya nalampasan ng binatang iyon sa larangan ng pag-aasinta at pagpatay. Ngunit halatang hindi pa rin niya nauunawaan. Kaya ibinunyag ni Melo ang isang lihim. Isa-isang sinabi nito ang mga kasanayang ginamit niya. Sa kabuuan, gumamit siya ng humigit kumulang 10 uri ng mahika ng pagka-invisible upang gayahin ang teknik na tinatawag na hidden mist. Ayon kay Melo, 10 lamang sa buong mundo ang nakakaalam ng tunay na teknik na ito, na may kakayahang patahimikin ang tunog sa paligid. Pero nagawa niya itong kopyahin gamit lamang ang mahika, at hindi man lang siya pinagpawisan. Pinaalala rin ni Melo kay Arthur ang pag-atake nito sa kanyang pamilya, at sinabing ibabalik niya ang pabor ng 10 beses pa ang bigat. Wala nang puwang para sa mga palusot. Inutusan niya si Arthur na lumayas agad sa training hall. Nanginig ang mga mata ni Arthur.
Alam niyang, batay sa malamig at nakakatakot na titig ng kaharap, saan man siya magtago o tumakbo, kayang-kaya siyang patayin ni Mello anumang oras. Pagsapit ng susunod na araw, abala si Aaron sa trabaho gaya ng nakasanayan. Tinitingnan niya ang mga grupo ng kalahok sa pagsusulit na handa ng sumabak sa susunod na yugto. Samantala, tahimik na nag-impake si Arthur at umalis mula sa Warriors Hall ng umagang iyon. Dahil dito, dalawa na lamang ang natitirang pangunahing kandidato para sa titulo ng Divine Warrior, sina Mello at Max. Kapwa sila malalakas at ni si Aaron ay hindi na makapagsabi kung sino ang mananaig. Samantala, sa mansiyon ng pamilyang Wilson, malalim ang iniisip ni Olivia. Nababalisa siya kay Mello, at hindi niya malimutan ang sinabi ng unang Divine Warrior, na si Mello ay isang wildcard sa pagpili. Biglang may mabilis na katok sa kanyang pinto. Pumasok ang isang butler, na uutol habang ibinabalita ang natanggap niyang impormasyon tungkol sa batang ipinadala nila sa pagsusulit. Ayon sa mensaheng natanggap, si Mello na raw ngayon ang pangunahing kandidato upang hirangin bilang Divine Warrior. Kasabay nito, dumating ang paanyaya mula sa pamilya Evans para sa isang tea party. Alam niyang may talento si Mello, ngunit hindi niya inasahan ang ganitong antas ng tagumpay. Tinanggap niya ang imbitasyon at sumunod na dumating sa Crimson Rose Garden ng mansiyon ng Evans. Sa pagtitipon, naroon sina Rose at Mira, ang mga ina nina Max at Arthur, at si Olivia bilang kinatawan ng pamilyang Wilson. Nagpasalamat ang punong abala sa kanilang pagdating kahit nabiglaan ang paanyaya. Binanggit ng ginang mula sa pamilya Sterling na likas lamang na palalimin nila ang ugnayan, dahil mula sa kanilang mga anak magmumula ang susunod na Divine Warrior. Gayunman, binatikos niya ang desisyon ng pamilyang Wilson na mag-ampon ng bata, na ani ay tila pagbawi lamang sa sariling kakulangan. Mas lalong hindi katanggap-tanggap, ani pa niya, na ang isang dating alipin ang siyang nangungunang kandidato. Aminado siyang maaaring nakakasakit ang kanyang mga salita, pero binabanggit lang daw niya ang mga posibilidad. Walang pag-aalinlang ang idinagdag pa niya na baka pinayagan si Mello ng instructor dahil baka may nangyaring pang-aakit mula kay Olivia. Nanlamig ang paligid at nagtagpo ang matitinik nilang mga titig matapos ang tahasang panglalait. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Rose sa kalmadong tinig, sinabing hindi na dapat usisin pa ang dahilan ng tagumpay ni Mello, dahil malinaw naman na narating niya iyon sa sariling lakas. Nagbigay ng malamig na paghingi ng paumanhin si Mira, sabay sabing hindi rin naman siya interesado kay Mello. Ang kanilang pamilya ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga pagpaslang, at tiwala siyang matatalino ang anak niya. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang butler at pabulong na ibinalita ang bagong pangyayari. Nanlaki ang mga mata ng matriarka sa gulat, si Arthur raw ay wala na sa pagsusulit at umalis na. Dahil sa reaksyon nito, tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit bigla na lamang siyang tumayo at nagpaalam na kailangan niyang umalis dahil sa isang mahalagang bagay. Mabilis siyang lumisan, at si Rose, na hindi madaling malinlang, ay napagtanto ang kahulugan nito. Ngayon, dalawa na lamang talaga ang natitira. Para sa kanya, mas mabuti ito. Ang mga Sterling ay puno ng karahasan at kawalang galang. Napagkasunduan ng dalawang ginang na mula ngayon ay magiging patas ang laban. Pagkatapos isara ang pamaypay sa isang matunog na tunog, sinabi ng matriarka ng Evans na tila itinuturing na ni Max si Mello bilang karapat-dapat niyang karibal. Sa pamilya nila, walang salitang pagkatalo sa kanilang diksyonaryo. Ngunit higit pa roon ang layunin ng anak niya, hindi lang maging Divine Warrior, kundi tanggapin ang titulo ng bayani ng bagong henerasyon. Unang beses pa lamang narinig ni Olivia ang tungkol sa hero title, na ayon sa kanila ay mas mataas at mas makapangyarihan pa kaysa sa titulong Divine Warrior. Dapat sana'y confidential ang impormasyong ito, ngunit sinabi ni Rose na hindi na mahalaga kung lumabas man ito sa pag-uusap. Ipinaliwanag ni Rose na may iisang kaaway ang buong sangkatauhan, ang mga demonyo. Tuwing ika-10 taon, napipilitan ng iba't ibang bansa na magsanib puwersa upang sugpuin ang mga ito. Sa araw-araw, namumuhay ang mga tao sa takot, hindi makapanatiling ligtas mula sa mga halimaw na hindi nila kayang harapin ng mag-isa. Bagamat karaniwang alam ng publiko na pantay ang lakas ng magkabilang panig, ang totoo'y naka-stalemate na ang dalawang puwersa sa loob ng 100 taon. Gayunman, hindi alam ng nakararami na may nangyaring kakaiba 3 taon na ang nakalilipas.
Ayon sa lihim na ulat, nagpadala raw ng banal na mensahe ang Diyos sa isang oracle habang ito'y nananaginip. Sa panaginip na iyon, inihayag na may isang tagapagtanggol ng sangkatauhan ang darating, isang nilalang na may sukdulang lakas na tatawaging kanilang hero. Nang marinig ito, agad na napagdugtong ni Olivia ang mga piraso ng impormasyon. Tinanong niya kung si Max ang tinutukoy, at kinumpirma ito ni Rose. Ayon sa kanya, si Max ay hindi pa kailanman natalo sa kahit anong laban, kaya hindi niya kilala ang kahulugan ng pagkatalo. Samantala, sa loob ng 100 Warriors Hall, tinipon ni Aaron ang lahat ng kalahok para sa ika-4 na pagsusulit. Marami pa rin ang naroon, pero malinaw na dalawa na lamang ang nangungunang kandidato, sina Melo at Max. Ipinahayag ni Aaron na ang tema ng susunod na yugto ay may kinalaman sa dungeon strategy. Isa-isang nagmarcha ang mga kalahok papunta sa tinatawag na Labyrinth Dungeon, isang espesyal na piitang nilikha para sa proseso ng pagpili. Ito'y puno ng nakakakilabot na mga halimaw, mga patibong na parang mula pa sa kailaliman ng impyerno, at sa pinakadulo ay may naghihintay na Minotaur. Ang unang makakatalo rito ang siyang panalo sa yugtong ito. Nang makarating sila sa bungad ng dungeon, napansin ng instructor ang mga taong kasunod ni Melo. Nagulat siya, hindi niya inasahan na makikipaggrupo si Melo. Nasa tabi nito si Jasper kasama ang lahat ng tauhang kanyang kinuha mula sa ibang kalahok. Sa isang sulyap pa lang, halatang ang grupo nila ang pinakamalakas sa buong hall. Sa kabilang banda, nag-iisa si Max. Tinanong siya ng instructor kung bakit wala siyang kasama. Ngunit sa halip na direktang sumagot, si Max pa ang nagtanong kung may problema ba roon. Ipinaliwanag ng instructor na layunin ng pagsusulit na masukat kung paano mamuno ang isang kandidato, kaya't lahat ay kailangang makabuo ng grupo. Sinabi ni Max na nakabuo naman siya ng grupo, pero pinili niyang harapin ang dungeon ng mag-isa. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag sumama, at tiniyak niyang hindi ito labag sa mga patakaran. Nagulat si Aaron at napaisip kung bakit gusto ni Max pasukin ang napakadelikadong dungeon ng walang kasama. Ang sagot ni Max ay simple lang, ayaw lang niyang may ibang tao sa paligid niya. Habang ngumingiti ang instructor, tahimik na nakikinig si Melo sa likuran. Narinig niya ang sinabi ni Max at naalala niya si Val, ang taong madalas niyang kausap tungkol sa mga laban ng isa sa isa. Bilang pinakamalalakas sa kani-kanilang panig, nagsisilbi silang kinatawan ng kanilang mga grupo, at sa ganitong laban, pareho nilang maaaring ibuhos ang lahat. Habang iniisip ang mukha ni Val, napangiti si Melo. Akala niya'y mga walang kwenta lang ang mga kalahok sa eksaminasyon, pero tila may mga nakakaintrigang tao rin pala. Ipinaliwanag ng instructor na may mga taga-subaybay na sasama sa kanila sa loob ng dungeon upang bigyang grado ang kanilang kilos. Napansin nito ang ekspresyon sa mukha ni Melo at tinanong kung may problema. Sumagot si Melo na tila komplikado ang dungeon, kaya gusto niyang malaman kung may mga kondisyon bang kailangang tuparin. Kailangang matutunan ng isang divine warrior kung paano mamuno at akuan ang responsibilidad nito. Ngumiti si Melo. Para sa kanya, ang sinabi ng instructor ay isang pahintulot upang gawin ang gusto niyang gawin. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang pagsusulit. Habang iniisip ni Jasper ang kanyang master, may tumawag kay Melo na noon ay gumagalaw sa labas ng pader ng labyrinth. Pinagmamasdan niya ito ng mabuti, sinasabi sa sarili na naroon lang sa parte ng pader ang tamang lugar. Matapos matukoy ang lokasyon, pinuno niya ng mahika at aura ang kanyang espada. Habang nakatutok ng todo, sinubukang itanong ng mga kasama kung ano ang balak niyang gawin. Isinaksak ni Melo ang kanyang espada sa pader, at bumulaga sa lahat ang pagsabog ng panlabas na layer nito. Nagulat ang lahat at napatanong kay Aaron kung talaga bang ganon kadaling give-in ang mga pader. Pero ang totoo, ang mga batong ito ay sinasabing kasing tigas ng pinakamatibay na materyales sa buong mundo. Pinuri siya ni Jasper, pero hindi rin niya maunawaan kung bakit basta-basta na lamang ipinamamalas ni Melo ang kanyang lakas. Nang makita niyang muling humakbang at naghanda si Melo para sa panibagong hampas, doon niya lang nakuha ang ibig nitong gawin, isang ideyang labis na nakakagulat at wala pa sa kasaysayan. Muling hamampa si Melo at pagkatapos ay lumipat sa susunod, at sa isa pa. Sinabi niyang dadaan sila sa tuwid na linya dahil ito ang pinakamabilis at pinakamabisang ruta patungo sa dulo. Patuloy siyang sumisira ng mga layer ng dungeon na para bang manipis na papel lang ito,
habang ang mga nakasaksi ay hindi makapaniwala sa lakas na kanilang nasasaksihan. Ang ika-4 na pagsusulit ay tinatawag na Dungeon Labyrinth Strategy. Kailangang malampasan ng mga kalahok ang mababangis na halimaw at walang katapusang mga patibong. Ang unang makakatalo sa Minotaur na nasa pinakailalim ng dungeon ang siyang makakakuha ng pinakamataas na puntos. Gayunman, tila hindi na nasusunod ang orihinal na plano dahil unti-unti nang gumuho ang mga pader ng dungeon. Inutusan ni Jasper ang kanyang mga kasamahan na sumunod na lang kay Mello kahit hindi nila maintindihan ang lahat ng nangyayari, ngunit hindi rin nila maiwasang mamangha sa kahusayan ng bago nilang pinuno. Patuloy nang umiti si Mello habang binabasag ang panibagong layer ng dungeon, tila mantikilya lamang ang kapal ng bato sa talim ng kanyang espada. Para sa mga nakakakilala sa kanya, inaasahan na nila ito. Kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis, tiyak na makakakuha sila ng napakataas na puntos. Ngunit kahit hindi sila magmadali, mukhang may posibilidad pa ring mapasama ang pangalan nila sa kasaysayan. Samantala, si Max ay nasa labas pa rin ng pinakalabas na layer ng pader. Hindi tulad ni Mello na basta-basta na lang humahampas, marahan niyang itinapat ang daliri sa isang partikular na bahagi ng pader. Katulad ng ginawa ni Mello, matagumpay din niyang nabasag ang pader, ngunit sa isang mas malinis, maayos, at kontroladong paraan. Nabigla ang instructor sa kanyang nasaksihan. Sa 20 taon niyang pagtatrabaho sa selection committee, ngayon lang siya nakakita ng kandidato na ganito kahusay. Parang niloloko raw siya ng sarili niyang mata, lalo na't tila ang layunin talaga ni Max ay sirain ang buong dungeon. Sa kabila ng pagkagulat, natanong niya kung ano ang ginawa nito. Ipinaliwanag ni Max na lahat ng bagay ay may breaking point. Sa mga buhay na nilalang, ito raw ay isang mahalagang punto na nag-uugnay sa lahat, ngunit ito rin ang kanilang kahinaan. Ayon kay Max, madali lang basagin ang ganitong punto, lalo na kung may sapat siyang talento. Kung kaya niyang gamitin ang paraang ito, ang buong dungeon ay parang laro lang sa kanya. Sanay na siya sa pagiging pinakamahusay, at para sa kanya, walang pinagkaiba ang pagsusulit na ito sa lahat ng iba pang tagumpay niya. Habang pinagmamasdan siya ng instructor, hindi niya mapigil ang magtanong sa sarili kung may mas mataas pa ba ang nais marating ni Max. Tila karapat-dapat siya sa apelyido ng Evans, at sa papel bilang isa sa mga kinikilalang tagapagsilbi ng kaharian. Ayon sa mapa, nasa kabila na lang ng layer na iyon ang Minotaur. Humakbang muli si Max at pinilit ang pader na bumigay. Ngunit sa halip na sa lugar na pinupuntirya niya bumagsak ang pader, may ibang bahagi ang biglang sumabog palabas, at mula rito ay dumuluhong ang katawan ng Minotaur. Nagulat silang lahat sa hindi inaasahang pangyayari, lalo na't nakita nila ang anyo ng halimaw, wakwak, duguan, at halatang natalo na. Bago pa man makarating si Max sa pinakailalim, tapos na pala ang laban. Hindi makapaniwala ang buong grupo. Lumingon sila sa direksyon ng kabilang dulo, nakatayo roon si Mello, hindi man lang mukhang napagod o nasugatan. Hawak ang kanyang espada na nakasandal sa balikat, may nakakalokong ngiti sa kanyang labi habang pinapaalala na isang hakbang na lang sana si Max sa tagumpay. Ang banayad ngunit mapanuyang pahayag ay tumama ng diretsyo sa ego ni Max. Mula pagkabata, siya ang palaging nauuna sa lahat ng bagay. Puno ng papuri ang kanyang buhay, at lahat ay naniniwalang siya na ang susunod na Divine Warrior ng bagong panahon. Ngunit ngayon, tila napupunta na ang lahat ng atensyon kay Mello, at tinitingnan siya ng lahat na parang isang halimaw. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y isilang, humarap si Max sa isang nilalang na maaaring pumantay sa kanya. Samantala, sa loob ng tahanan ng pamilya Evans, nagkakape sina Rose at Olivia. Dumating ang butler dala ang balita tungkol sa resulta ng Dungeon Strategy Exam. Agad na nakiusap si Rose na iparinig ito. Tiwalang-tiwala siya na mananalo ang kanyang anak. Ayon sa ulat, matagumpay na nalampasan ni Max ang dungeon sa bilis na hindi na kayang ipaliwanag ng karaniwang logika. Sinira niya ang mga pader ng dungeon upang marating ang dulo sa pinakamaikling ruta, at dahil dito, halos binura niya ang mga dating record. Masayang natawa at pumalakpak si Rose, labis na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Narinig ni Olivia ang tungkol sa mga gumuho raw na pader at nasambit na tila halimaw talaga si Max. Ngunit sa gulat ng lahat, ibinalita rin ng butler ang isa pang bagay, isang balitang hindi nila inasahan. Pumangalawa lang pala ang anak niya sa ranggo.
Sa kabilang banda, si Melo mula sa pamilyang Wilson ang nakakuha ng unang pwesto, matapos tapusin ang pagsusulit sa mas mabilis na paraan. Hindi makapaniwala si Rose. Napakunot ang noo, natigilan, at ang reaksyon niya ay isang ekspresyong puno ng gulat at pagdududa, tila hindi niya may proseso ang narinig niya. Galit na binagsak ni Rose ang kanyang kamay sa lamesa. Hindi niya matanggap na ang mahal niyang anak ay pumangalawa lang. Buong tindi niyang iginiit na siguro'y nagkamali lang ng bilang, at agad niyang tinanong kung totoo nga ba ang ulat, ngunit hindi makapagsinungaling ang butler. Para kay Olivia, si Melo ay isa lamang ampon na isinama niya para sa eksaminasyon. Wala siyang inaasahan at ayos lang kahit umalis ito sa gitna ng kompetisyon. Ngunit mula noong una silang magkita, palaging nilalampasan ni Melo ang lahat ng inaasahan niya. Habang iniisip ang lahat ng nagawa nito, napatanong siya sa sarili kung hanggang saan pa kaya ang kayang marating ng binata. Sa ganda ng resulta ni Melo, malinaw na kailangang tanggalin na ang kanyang kontratang alipin, at magiging madali na rin para sa kanya na maibalik ang dangal ng ina nito. Ngunit biglang nagsalita si Rose. May takot daw siyang baka magkaroon ng maling pag-unawa ang iba. Hindi raw dahilan na hindi kayang manganak ng lalaki ang kanilang mga matriarka kaya pwedeng umampon ng alipin ang pamilyang Wilson. Tumalim ang tingin ni Rose, malayo sa karaniwang banayad nitong ekspresyon. May halong pagbabanta ng sinabi nitong huwag magkamaling isipin ni Olivia na tinalo na niya ang kanilang pamilya. Dagdag pa niya, hindi pa tapos ang lahat. Ang ikaapat na yugto ng pagsusulit ay hindi sapat na basehan upang husgahan ang tunay na kakayahan ng kanilang mga kinatawan. Isa lang daw itong aksidenteng pagkakataon. Ang militar ay mananatiling militar, kaya huwag daw itong masyadong mangarap. Kalma at diretso ang tugon ni Olivia. Aniya, naranasan na rin niya ang parehong pag-aalinlangan noong una niyang nakilala si Melo. Mahirap paniwalaan ang lakas nito. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang pagsulong nito ay hindi tsamba, ni hindi rin isang aksidente. Ngayon ay buo na ang loob niyang sabihin na kayang lampasan ni Melo si Max. Nagulat si Rose sa lakas ng loob ng pahayag na iyon. Napabuntong hininga siya, sinubukang ibalik ang kanyang composure, at sinabihan ng bisita na maaari na itong umalis dahil nawala na ang gana niya sa usapan. Naiirita si Olivia sa kapal ng mukha ng host dahil sa ugali nito. Habang papalabas at papunta na sa kanyang karwahe, napansin niya si Rose na nakasilip sa bintana, nakatitig sa kanya nang may naglalagablab na galit sa mga mata. Alam niyang hindi nito inaasahan ang pagkatalo ni Max, kaya minabuti niyang mag-ingat. Tinawag niya ang kanyang butler at sinabing alam na siguro nito ang dapat gawin. Yumuko ang lingkod, nagpahayag ng buong pagtalima, at sinabi na nagsimula na siyang gumalaw para tumulong. Wala siyang kabiguan, eksaktong sagot na gustong marinig ni Olivia. Dumating ang bagong araw. Nagtipon ang mga taga-suri ng pagsusulit upang pag-usapan ang lagay ng kompetisyon. Maliwanag na ang mga nananatili ay sina Melo at Max, ang dalawang pangunahing kandidato. Napagdaanan na nila ang mga kakaibang pagsubok na karapat-dapat sa titulong Divine Warrior. At kung lalo pa silang sasailalim sa mas mahirap na pagsasanay, ang pinakamalakas na mandirigma sa kasaysayan ay baka nga'y ipinanganak na. Habang napapahanga ang iba, hindi maitago ni Aaron ang saya at karangalang makita ito bilang isang mandirigma. Ngunit biglang may sigawan sa labas. May mga umaawat sa kung sino mang pilit na pumapasok, pinagsasabihang may nagaganap na pagpupulong. Sa kabila ng pagtutol, may matandang lalaki ang biglang pumasok, buo ang kumpiyansa habang pinukpok ang kanyang tungkod sa sahig at tinanong kung sino raw ba sila para tumanggi sa kanya. Nagulat maging si Aaron sa presensya ng dumating. Siya si Walter, ang nakatatanda sa angkan ng Evans. Ayon sa matanda, nakarinig siya ng bulong-bulungan na may isang tao raw na kasing galing ng kanyang inapo, si Max. Kaya't nagpunta siya roon upang maglabas ng kahilingan. Ngunit ang totoo, hindi ito kahilingan kundi utos. Nais niyang magharap na agad sa labanan sina Max at Melo upang sa lalong madaling panahon ay mapili na ang magiging Divine Warrior. Agad tumutol si Aaron. Hindi raw ito ang tamang panahon. Hindi pa tapos ang buong proseso at marami pa silang kailangang daanan. Labag sa mga alituntunin na gumawa ng ganoong laban habang nasa kalagitnaan pa ang eksaminasyon, kahit pa ito'y hiling ng isang elder. Ngunit hindi interesado si Walter sa paliwanag ng mas nakababatang lalaki. Ayon sa kanya, ganyan talaga ang pamamaraan ng pamilya Evans.
At kung ang tatlong nakatatanda at apat na Sword Emperors ay nagkakaisa, maaari nilang baliwalain ang mismong patakaran ng Divine Warrior Selection. Tinuligsa ng instructor ang pagtangkang ihalo ang politika sa pagsusulit. Ngunit ipinahayag ni Walter na nakuha na niya ang pag-aproba ng 6 pangkataas-taasan sa grupo, kaya't hindi na pwede balikan ang desisyong ito. Matiyak at mariin niyang sinabi na ito ay isang utos, hindi lamang mungkahi. Halos hindi na nakapagsalita si Aaron, ngunit pinigilan ang sarili na muling tumutol. Binigyang konsolasyon siya ni Walter, huwag daw masyadong panghinaan ng loob. Wala naman daw posibilidad na ang isang hindi man lang niya narinig ang pangalan ay maging Divine Warrior ng kaharian. Kinagabihan, nakipagkita ang Sword Saint kay Melo upang ibalita ang mga bagong pangyayari. Sa kanyang pagtataka, hindi man lang nagpakita ng kaba ang binata. Ang tanging tanong nito ay kung kailan ang laban. Ipinabatid ng guro na magaganap ang labanan makalipas ang 3 araw, sa hapon. Ang mananalo ay siyang kikilalaning Divine Warrior ng kaharian. Nagpahayag ng paghingi ng tawad si Aaron, pakiramdam niya ay dapat ay mas pinaghusayan pa niya ang pagsasanay kay Melo. Ngunit sinagot siya ng binata na sapat na ang lahat ng kanyang natutunan sa training hall. Buo ang loob niya tulad ng dati, at panatag sa sarili. Habang pinagmamasdan siya, hindi maiwasang mag-alala ang instructor. Ngunit nang huminga si Melo at nagpakawala ng Divine Aura, idineklara nitong matatapos na rin ang Warrior Selection Exam. Dumating na ang araw ng huling laban sa Warrior Selection, at kapwa naghahanda ang 2 pangunahing kandidato sa kani-kanilang silid. Ayon sa mga patakaran, tanging kahoy na espada lamang ang pwedeng gamitin, at matatapos ang laban kapag may sumuko o hindi na kayang lumaban. Tumayo si Melo at sinabi kay Aaron na may nais siyang sabihin. Iniabot niya ang kanyang kamay bilang pasasalamat sa lahat ng itinuro sa kanya. Hindi na itago ng instructor ang kanyang ngiti at bahagyang pamumula ng pisngi, at buong galak na tinanggap ang kamay ng kanyang estudyante. Bitbit ang pasasalamat, naglakad si Melo sa mga pasilyo ng training hall. Ngunit bigla siyang huminto nang makaramdam ng kakaibang presensya. Kaunting lingon lang at agad niyang naitanong kung ano ang ginagawa ng isa sa mga elder ng dakilang angkan ng Evans doon. Tumawa si Walter, humahanga sa pakiramdam ng binata, dahil hindi pa raw siya nagpapakilala ay alam na nito kung sino siya. Wala nang kailangang formalidad, ang dating Demon King ay alam ang pakiramdam ng malagim na fighting spirit kapag nakita niya ito. Ayon kay Aaron, ang pamilyang Evans ay may isa sa 3 dakilang elder. Pareho silang bihasa sa sining ng pakikipaglaban, ngunit kung ang unang Divine Warrior ay parang isang pantas, si Walter naman ay may halimaw na presensyang hindi nalalayo sa isang demonyo. Dahil maglalaban sina Max at Melo, nagpunta ang elder para personal na masilayan kung anong klaseng tao si Melo. Sa kanyang pakiramdam, may kaparehong amoy si Melo, tila ba galing sa parehong mundo. Tinanggihan ni Melo ang mahabang usapan at tinanong kung ano ba talaga ang pakay ng matanda, dahil wala siyang oras para rito. Ngunit may dala palang pabor si Walter, isang kapalit na alok. Walang pakundangang hiniling ng elder na ipaubaya ni Melo ang panalo kay Max sa nalalapit na laban. Hindi makapaniwala ang binata sa narinig. Dagdag pa ng matanda, kung papayag siya, titiyakin nila ang buong seguridad ng pamilya Wilson habang buhay. Dito na naging malinaw ang tunay na layunin ng laban. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi si Melo ang tipo ng taong nagpapakababa para lang sa pangalawang pwesto. Tumalikod siya at tinanggihan ang alok. Pinagsabihan ng kasamang alagad si Melo sa di umano'y kawalang galang sa isang dakilang elder. Ngunit tumawa lang si Walter, tuwang-tuwa sa asal ng dating alipin na ngayoy umaasta na parang maharlika. Ang binatang minsang nasa pinakamababa, ngayoy pinakamalapit sa titulong Divine Warrior, at ngayoy mayabang pa. Ngumiti ang matanda sa kakaibang tuwa, sabik na masaksihan kung paanong dudurugin ni Max ang kay-abangan ng binata. Pagdating ni Melo sa entrada ng arena, tinanong siya kung handa na ba siya. Buo ang loob niyang sinabing kahit kailan ay ayos lang. Nang bumukas ang pinto, tahimik siyang pumasok. Tanging ang 2 kandidato lamang ang pinapayagang pumasok sa arena, habang ang lahat ng mga panauhin ay nanunood mula sa kani-kanilang upuan. Nagsalita si Max at sinabing nais muna niyang makipag-usap bago magsimula ang laban. Inilahad niya ang kanyang kwento, na siya ay isinilang upang gampanan ang tungkulin bilang hari, pinalakit si nanay para rito araw-araw.
Sa murang edad pa lang, wala nang makapantay sa kanya. Naabot niya ang rurok ng sining sa espada, ngunit kahit ganon, may mga sandali pa ring nakakaramdam siya ng takot. Iniisip niya na baka darating ang panahon na may lalampas pa sa kanya. Buong buhay niya'y inalay niya sa pagiging isang nilalang na hindi maaabot. Ipinangako niyang susubukan niyang talunin ang sinumang haadlang sa kanya at patunayan ang halaga ng kanyang pag-iral. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang posisyon sa pakikipaglaban at pinakawalan ang kanyang sacred aura. Bagamat nanatiling kalmado si Melo, namangha ang buong arena sa lakas na ipinamalas ni Max. Marami ang nagsabing baka kaya niyang talunin maging ang 10 Sword Kings, o baka katumbas pa siya ng mga emperador. Pinagmamasdan ni Rose ang anak, tahimik ngunit halatang alam na alam ang kakayahan nito. Para sa kanya, nalampasan na ng kanyang anak ang lahat ng ranggong nabanggit dahil ang batang ito ay isang henyo. Walang kapantay, pagsusulit lang ito, ngunit sabik siyang makita kung paanong magwawakas ang karangalan ng taong umagaw sa unang pwesto ng kanyang anak. Sa isang seryosong tono, sinabi ni Max na huwag sanang matapos agad ang laban. Pagkasabi nito, bigla siyang sumugod, matatalim ang mata, puno ng konsentrasyon. Ngunit napansin niyang mabagal ang galaw ni Melo. Nagduda siya kung isang paanyaya ito, ngunit nang mapagtantong tila hindi naman ganoon, inisip niyang hindi lang siguro ito makasabay sa bilis niya. Na-disappoint si Max, akala niya ay sa wakas ay may matatawag na siyang karibal. Itinaas niya ang espada upang tapusin na agad ang laban. Ngunit bago pa niya tuluyang may patama ang kanyang atake, nagkatinginan sila ni Melo. Ang kahoy na espada ay bumangga, at ang lakas ng sagupaan ay nagpagalaw ng hangin sa buong arena. Nagkalat ang alikabok, at nang hamupa ang usok at enerhiya, lahat ay akalay tapos na ang laban. Ngunit isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Naalala nito na tinawag ni Max ang sarili na hari, kaya't inaasahan niyang mas malakas pa sana ito. Sa harap ng lahat, hawak ni Melo ang espada gamit lang ang dalawa niyang daliri. Alam niyang iyon na ang buong lakas ni Max, at sa totoo lang, dismayado siya sa naging resulta. Lalong napatunayan ni Max na natalo siya sa unang palitan pa lang. Napakagat siya sa labi habang unti-unting nawawala ang dati niyang kalmadong ugali. Lumitaw ang isang ekspresyon sa kanyang mukha, galit niyang sinagot si Melo, sabay babala na huwag masyadong magyabang. Matapos makabawi mula sa bug zone ng damdamin, umatras si Max upang makakuha ng distansya. Matapang na tumitig siya sa kalaban at muling nagsimulang ipunan ang kanyang kapangyarihan. Napuno ng banal na aura ang buong arena, at pinakawalan niya ito upang palakasin ang kanyang katawan ng lubusan. Lumiwanag siya sa lakas at galit, ito na ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang tunay niyang anyo. Ibinuhos ni Max ang lahat ng lakas sa susunod na mga sandali habang sumugod siya. Sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake, gamit ang bilis na maituturing na panlaban kahit sa pinakamahuhusay na mandirigma. Ngunit naiiwasan ni Melo ang lahat, na parabang wala lang ang mga iyon, ni isang tama ay wala siyang tinanggap. Sa gilid ng arena, pinanood ni Aaron ang matinding bakbakan, manghang-mangha sa estudyanteng halos hindi na maabot ng kanyang pangunawa kung paanong naiiwasan nito ang lahat ng atake, halos sa isang hibla ng buhok ang layo. Sa patuloy na pagkabigo, unti-unting naipon ang galit sa katawan ni Max. Patuloy siyang sumugod, nakakuyom ang mga ngipin, habang patuloy na umiiwas si Melo. Samantala, nanatiling kalmado si Melo at kinilala ang lakas ng kanyang kalaban. Noong una siyang dumating sa training hall, ang mismong pagpasok pa lang ay isang malaking hamon na. Kaya napilitan siyang ibigay ang lahat mula pa noon. Umikot si Melo at ginamit ang puwersa ng kanyang katawan upang itama ang isang sipa sa kalaban. Bagaman nagulat, nasalag pa rin ni Max ang biglaang atake. Ngunit sa lakas ng tama, tumilapon siya ng ilang metro palayo. Galit siyang napamura, hindi matanggap ang nangyayari. Dahil sa laban nila, hindi inaasahan ni Melo na mas gumagaling pa siya habang tumatagal ang palitan nila ng lakas. Biglang may matinis na boses na tumawag kay Max gamit ang isang palayaw. Nasa gilid ng arena si Rose, nagtatanong kung ayos lang ba ang anak niya, habang hindi pinapansin ng mga lalaking pilit siyang pinipigilan. Napanatili ni Max ang composure at kalmadong sinabi sa ina na huwag siyang tawagin sa ganoong pangalan sa harap ng publiko, dahil hindi ito naaangkop. Humingi ng paumanhin si Rose, ipinaliwanag na nag-aalala lamang siya.
Ngunit sinabi ni Max na wala naman siyang dapat ipag-alala, dahil ibabalik niya ng buo ang lahat sa kalaban. Sa muling pagtutok sa isa't isa, sinabi ni Max na gagamit siya ng isang teknik na inilalaan lang niya sa isang mandirigmang kalaban. Sa isang mababang sigaw ng digmaan, inipon niya ang kanyang enerhiya. Maging si Melo ay napansin na iba na ang kalidad ng banal na aura ng binata. Habang gumalaw si Max, bigla na lang may naiwan na mga anino sa mga kinatatayuan niya. Maging ang dating hari ng demonyo ay nabigla nang gamitin ni Max ang banal na teknik na Invisible Shadow para lumikha ng mga kopya ng sarili niya. Ngunit ang teknik na ito ay pag-aari ni Val, at sariwa pa rin sa alaala ni Melo kung paanong ginagamit ito ng babae. Tanging isang tao lang ang may tapang na gawin iyon, kaya't hindi niya maunawaan kung paano ito natutunan ni Max. Mayabang at may ngiting tagumpay, ipinagyabang ni Max kung paano siya lalabanan ngayon, dahil 4 na siya. Tuwang-tuwa sa sarili, inihayag niyang susugod ang lahat ng kopya mula sa iba't ibang direksyon. Binalaan pa niya si Melo na mahirap ito labanan. Ngunit hindi siya kilala ni Melo. Alam ni Melo ang lihim ng teknik na iyon, na sapat na tamaan ang tunay na katawan para tuluyang masira ang buong ilusyon. Tumawa si Max, tiwalang mas madaling sabihin kaysa gawin iyon. Sabay-sabay na tumalon ang 4 na katawan, dala ang bilis ng orihinal. Habang patuloy ang pag-iwas ni Melo, nagsalita si Max, sinabing kailangan nitong lumaban kung nais manalo. Mapanuyang tinanong niya kung ang pag-iwas lang ba ang kaya nitong gawin. Ngunit may itinatagong lihim si Max, isang bagay na alam niyang wala pa ni isa ang nakapansin. Nakikita ng lahat ang 4 na katawan, ngunit pawang panlinlang lang ang mga ito. Ang tunay na katawan ay nakatago sa likuran ng kalaban, patagang lumalapit upang ihampas ang fatal na atake. Ang tunay na layunin ng teknik ay lumikha ng mga ilusyon habang ang tunay na katawan ay nagiging invisible at malaya nang umatake sa batok ng kalaban. Nakangiting itinaas ni Max ang espada, aatake na sa likod ni Max, sigurado sa tagumpay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumiretso sa kanyang mukha ang siko ni Melo. Nabasag ang ilong ni Max, hindi inaasahan ang pag-atake habang aktibo pa ang kanyang teknik. Bumagsak siya sa lupa, dinadamdam ang sakit, habang isa-isang naglaho ang mga kopya ng katawan. Kung mapapansin, hindi kayang itago ng teknik ang tunog ng mga yapak ng totoong katawan. Maging si Val ay minsan nang sinabi, ang teknik ay walang silbi laban sa malalakas na kalaban, at para lang sa mga palabas o panlin lang sa mga baguhan. Lumuhod si Max, halos hindi na makabangon. Tumingala siya at napasigaw sa takot, hindi makapaniwala sa sinapit niyang kabiguan. Alam na agad ni Melo ang teknik na iyon, at tinanong niya kung paano ito nagamit ni Max. Pilit na tumayo ang binata. Biglang sumugod ito at sinabi na sasabihin niya lamang kapag napatumba niya siya. Inindayog niya ang kanyang espada ngunit mabilis lang itong naiwasan ni Melo. Tumalon si Melo sa ere at itinaas ang kanyang kaliwang paa upang umatake. Ngunit nasalag ito ni Max. Muling nagpaulan ng sunod-sunod na atake si Max, desperado sa bawat hataw ng kanyang sandata. Ngunit madali lamang itong naiilagan ni Melo, walang kahirap-hirap. Biglang hinablot niya ng mabilis ang braso nito, binuhat ang kanyang katawan at itinapon sa kabilang bahagi ng entablado, dahilan upang bumagsak ang katawan ni Max. Sa upuan ng mga tagapanood, ang elder ng pamilya Evans, tahimik na inoobserbahan ang dalawa. Alam niyang wala ng pag-asa si Max upang manalo pa sa laban na ito. Tinawag niya ang katabi nitong alagad. Inutusan niya ito ng pabolong at tila natuwa ang alagad na marinig ito. Balik sa labanan, nakaluhod si Max habang inihahayag ni Melo ang kanilang agwat sa mahika at pakikipaglaban. Sinabi niyang mas malakas pa siya rito, at oras na para tapusin ang laban. Habang papalapit si Melo sa direksyon ni Max, sa likod ay ang alagad na tahimik nagri-ritual. Unti-unti ay lumalabas ang anino ng mga kamay sa ilalim ng lupa. Isang kumpol na mga kamay ang mabilis na pumunta sa paanan ni Melo. Biglang nagulat si Melo dahil ang buong katawan nito ay hindi makagalaw. Ang teknik na ito ay pinipigilan ang anumang galaw gamit ang anino. Natuwa ang matanda at sinabing mananalo na ang kanilang pambato sa laban na ito. Hindi niya hahayaan na ang isang alipin ang magiging divine warrior. Napansin ni Max na hindi gumagalaw ang kanyang kalaban. Sinabi ni Melo na napakapatetiko ng laban na ito dahil gumagamit ng pandaraya ang kanyang kalaban.
Ikinagalit ni Max nang marinig niya ito. Hindi napigilan ang kanyang galit at walang isip na sumugod. Dumuloy ang aura sa katawan ni Melo, malakas na pinadyak ang kanyang paa, dahilan upang makawala siya sa shadow bind at mapa-atras si Max. Biglang lumitaw si Melo sa kanyang harap. Habang itinataas ang kanyang kamao ay walang nagawa si Max kundi mapatulala sa kanyang kinatatayuan. Malakas na sinuntok ni Melo ang harapan ni Max. Dahilan upang mapabagsak niya ito. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita sina Olivia at ang ina ni Max. Pati si Aaron ay namangha at napangiti sa lakas ni Melo. Tapos ang laban, si Melo Wilson ang nagwagi. Tiningnan ni Melo ang matanda sa posisyon ng mga tagapanood. Alam niya na siya ang nag-utos na gawin ang pandaraya sa gitna ng labanan. Napangiti na lamang si Melo habang pinagmamasdan ng matanda na galit ang ekspresyon ng muka. Sa isip niya, magiging masaya pa ang mga susunod na pangyayari. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.